Fake news na naman. Sinabi, pinagpapaliban daw ang halalan mula May 12, gagawin ng May 10 dahil sa sobrang init ng araw. Lumabas sa social media ang peking impormasyon na sa halip na May 12 ang halalan, gagawin na umano ito sa May 10, araw ng Sabado dahil sa matinding init na naiulat ng Pag-asa sa susunod na Lunes. Ngunit ayon kay Commission on Elections o COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, hindi dapat maniniwala rito sapagkat hindi ililipat ang araw ng halalan. Inaalam ng COMELEC kung sino ang may pakanan nito sa tulong ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Paliwanag ni Chairman Garcia, batas mismo ang nagtatakda kung kailan isasagawa ang national and local elections. Walang makakapigil sa kasalukuyan sa halalan sa Mayo 12 sapagkat yan mismo ay nakalagay sa ating saligang batas. Tuloy na tuloy po ang halalan sa lahat ng presinto sa buong Pilipinas sa Mayo 12 natin. Nilinaw din ng komisyon na hindi kailangan ang national ID para makaboto sa halalan. Hindi hahanapan ng COMELEC ng isang valid ID ang botante. Maaari lang anyang hingan ng pagkakakilanlan ang botante kapag hindi makikita ang kanyang pangalan sa Election Day Computerized Voters List o EDCVL o kaya may nag-challenge o kumu-question sa pagkakakilanlan ng isang individual. Paniwala ng komisyon ang motibo ng mga maling impormasyon na ito ay sirain ang eleksyon at para kaunti lang ang makaboto. Ang efforts nung mga nagbi-misinform or disinform ay pababain ang bilang ng mga botante na boboto. Siguro, aalamin natin, sino ba mabibinipisyohan kapag boboto ng konti lang ang mga botante natin o bababa ang bilang ng botante. Kasi kung bigla mong sabihin na kailangan ng national ID, sino ba naman hindi naman lahat ng mga Pilipino ay may national ID. So tatama rin ka nalang pumunta sa presinto. Paalala pa ng Poll Chief sa Lunes, May 12 ang halalan sa buong bansa. Sa katunayan, hiniling na nila kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ideklara itong holiday o walang pasok. Ito ay para mabigyan ng pagkakataon ang ating mga kababayan na makapunta sa mga presinto upang bumoto. Ang mga nakaraang araw ng halalan sa bansa ay idineklarang holiday ng Malacanang. Sana ay ideklarang holiday ang Mayo 12 para naman po mabigyan ng pagkakataon ng sambayan ng Pilipino ang mga botante natin makaboto kahit na iisipin nila na hindi na makapasok sa araw na yon. Total naman, declared holiday po siya. Samantala, bukas ay ide-deploy o ihahatid na ng COMELEC ang mga balota sa iba't ibang Treasurer's Office sa National Capital Region o NCR. Ang NCR ang huling lugar na padadalhan ng official ballots kaugnay ng halalan. Inaasahang sasaksihan ng mga COMELEC official ang ballot deployment mula sa National Printing Office o NPO. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalaga.